Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito ang mga karibu natin breaking news. Hala, nagwaldas lang. Nako, grabe hindi bulag at bingi ang taong bayan. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako, eto may share lang po ako sa inyo mga kababayan kasi parang nagwaldas lang po ang ating Pangulo sa kanyang pag-travel around the world, no? Yung kanyang travel expenses mga kababayan ay parang nawala lang lahat, no? Dahil dito po sa kanyang naging pahayag na ito. Eto, pakinggan po natin mga kababayan. Ang Pilipino lang ang may karapatan na magkaroon, na gamitin at magkaroon ng hanap buhay sa ating teritoryo. So yan mga kababayan, Pilipino lang ang may karapatan. Siyempre, tama yun, di ba mga karibin natin? Pero what I'm trying to point out mga karibin natin, bakit talang ba siya travel pa to convince, no, yung mga investor na mag-business dito sa Pilipinas kung Pilipino lang ang gusto nyong makinabang? Di ba? Did you get what I'm trying to point out mga kababayan? Napakalaki po kasi ng kanyang ginastos, no, sa kanilang pag-travel, yung tinatawag na travel expenses or travel fund, no? Ginastos yun mga kababayan. Tapos ito lang pala ang dahilan kung bakit walang pumupunta dito ng mga investors. Maybe this is not the only reason, no? Pero para sa akin mga kababayan, napakalaki po ng impact ng sinabi niyang itong Pilipino lang ang makikinabang, no? Ang pwedeng makinabang. Maybe he is trying to point out the issue, no, doon sa West Philippine Sea. Ang makinabang sa West Philippine Sea, ganun ba yun? Pero kung i-generalize mo, no, naisip ko rin kasi na baka mga businessman yung yung mga investors, no, yung kanya ring pinasasaringan dito. Ulitin po natin mga kababayan para mas maintindihan po talaga natin. Ang Pilipino lang ang may karapatan na magkaroon, na gamitin at magkaroon ng hanap buhay sa ating teritoryo. Yun, hanap buhay. Ang hirap kasing intindihin no? Utal lang putol-putol pa. Di ba? Nagbabasa na nga yan Nagbabasa na nga lang mga kababayan, putol-putol at utal-utal pa. Wala kasi sa wala kasi sa, hindi mula sa puso yung kanyang pagsasalita. Well anyway, that's why naisip ko mga kababayan na nagwawaldas ka lang. Nagwawaldas ka lang kasi biruin mo, napakarami mong pinuntahang mga bansa pero wala man lang nag-invest, di ba? Puro puro ang tawag diyan. Puro pangako lang, pledges lang mga kababayan ang nakuha, right? At ito pa mga karibin natin, dito naman po tayo sa, teka lang, basahin mo natin yung thumbnail natin Sabi ko po dito, grabe hindi bulag at bingi ang taong bayan. Ito naman po ang pag-usapan natin mga kababayan sapagkat etong sabi. Mula po sa politico.com.ph, kahit sino ka pa, ayon po kay Vince Dizon, kahit sino ka pa, Marcos admin shows no mercy for lawbreakers after PNP convoy busted for EDSA subway use. Teka lang. Naparusahan ba? Sinita, di ba? Pero nagpatuloy. Ibig sabihin, mga kabayan, lawbreaker nga. Pero teka lang, nakulong ba? Sinasabi mong no mercy.
Walang awa. Saan ang walang awa dyan? Ha? O hindi kayo naawa doon sa law enforcer na o nandun pa siya. O, dahil nahihiya kayong tanggalin. Ganun ba yun? Pero kung sasabihin mong no mercy doon po sa lawbreaker, ako po hindi naniniwala. Sapagkat hindi naman po naparusahan yung lumabag sa batas na yun na nagdire-diretso lang. Which is na si PNP Chief Marbel. Di ba? Wag po kami, hindi po bulag, hindi po bingi ang taong bayan, no? Vince Dizon, no? Hindi po, wag po kami ang anuhin mo ng ganyan, no? Hindi po obra yan sa taong bayan na no mercy, no mercy. Hindi nga naparusahan eh. Maniniwala kaming no mercy kung ipakulong mo yan. Kasuhan mo yan, no? Wala eh. Nandiyan pa hanggang ngayon nagsasalita pa rin. At ang sabi nga ay, hindi nila pwedeng i-disclose yung identity ng mga nasa loob ng sasakyang yon sapagkat mga higher ranking official ng gobyerno. Di ba? Umalma agad si DILG Secretary John Vic Remulla, di ba? Nagsalita rin eh. Kita mo na yun. Parusahan mo muna bago mo sabihin na kahit sino ka pa sa administrasyon ni Marcos, no mercy. No, walang awa sa mga lawbreakers. Yan ang maniniwala kami. Vince Dizon. Yan mga karibin natin. Ano po ang inyong opinion dyan? Comment nyo na lang po at ito na nga. Simulan na po nating pakinggan. So Sir Badong Arateles, ito na po. Bigyan po natin ng reaction to. Court. Very busy po yung Supreme Court, no? Ang dami po kasing nagsampa na reklamo sa gobyernong ito. Kaya po kabado tong kasalukuyang pamahalaan. Kasi ngayon pa lang nasa power pa sila. Napakarami na pong sinasampang kaso o kino-question yung kanilang mga pinagagawa sa Supreme Court. Hindi nyo ba po napuna? Si Tatay Digong po bihira po. Ito po halos lahat ng ikilos no? May nakikita pong irregularidad yung mga tao. Ang tatapang po Ang tatapang maglipat ng pondo, ang tatapang busy po yung Supreme Court. Ngayon po nakasalang sa Supreme Court. Ito pong yung petisyon dito po sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Tapos susunod po yung oral argument naman dito po sa GAA 2025 GAA. Tapos ito po tinitiyak ko kinakailangan ditong umaksyon ng Supreme Court kasi sa petisyon po ni BP Sara tungkol po sa kung constitutional po ba yung pagsalang ng ika-4 na petisyon o ika-4. Yan mga kaubayan, first time siguro natin maka-experience na yung ini-impeach nila ay naghain pa ng reklamo sa kanila, di ba? First time natin makaano nito. Kasi eto, ewan ko lang kung ako lang po ang nakaano pero wala po akong natatandaan si ERAP hindi naman no? Kung sino pa ba yung mga na-impeach? Hindi naman po sila nag-apila sa Supreme Court, no? O si BP Sara lang. Dahil walang kasalanan eh. Yung iba na-impeach because talagang may ebidensya, no? Na talagang nagkamali sila. Kaya hindi na sila naghabol na mag-apila-apila pa, no? Diyan sa korte. Ibig sabihin lang nito mga kabayan, nasa tamang daan si Vice President Sara Duterte. Bakit? Yung pinagkokomento na po, di ba? Pinagkokomento na po ang House of Representatives, no? Diyan sa kanilang ginawang kabulastugan na impeachment na yan. Within 10 days, pag hindi po na nakapag-komento ng 10 days, hindi ko po alam kung anong mangyayari sa kanila. Baka silang makulong o sila ang masibak. Reklamo mo. Samantalang yun na nga, alam naman natin meron ding 1-year ban. So very busy po yung Korte Suprema. Pag-usapan din po natin ito pong si Yusek Claire. Alam mo, ang aga mo mapanis. Isang araw na kasikatan, pinag-usapan, panis agad. Alam niyo sa panahon ng social media, mabilisan po, no?
Pati po yung mga viral, hindi na po nagtatagal. Viral ka ngayon, pagkalipas ng isang araw, hindi ka na viral. Dati po, tumatagal pa yung viral eh. Ngayon po, ang bilis. Pag nag-viral ka ngayon, swerte mo lang tumagal ka na 1 linggo. Meron pong danger sa ginagawa nito ni Yusek. Kasi nalula eh. Nalula po sa kasikatan. Pinagbigyan lahat ng mga panayam sa kanya. Yan po yung nakikita natin. Ang tawag ko po dyan ay Dilima effect. No? Ganyan din po si Laila de Lima. Yung pagkalaya ni Laila de Lima. Dumog, mayat maya ini-interview. Yan, pag-uusapan po natin yan. So yun mga kaubayan, ayan, brown out dito mga karibin natin. Well anyway mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon dito po sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba. At yan mga kaubayan, maraming salamat po. Don't forget to like the video. Yan, madilim na dito, na brown out tayo mga kaubayan. So yan mga karibin natin, maraming salamat. Just comment your opinion. Maraming salamat po. Sana ang bayan ko sa magnanakaw ng tao.